Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa iyong kabutihan. Thank you, at kami ay muling nandito, gising, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming kilalanin, itaas, ipakilala sa sanlibutan na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, hallelujah, Father God. Salamat, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. It's Monday morning here in Houston, Texas. Another day to serve my King, my Lord and Savior, Jesus Christ, Holy Spirit. Welcome dito sa ating life, Holy Spirit. Holy Spirit. For the glory of God Almighty. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, Jesus. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, praise, thank God. God is good all the time. He is not only good, but He is great. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Welcome dito sa ating live. Nasaan na kayo? Welcome dito sa ating live. Ngayon ay August 4, 2025. Salamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan, at nandito na naman tayo sa Kanyang bahay upang atin siyang paglingkuran. Ayan. Welcome YouTube, Facebook joiners, Team Jesus members, Facebook viewers, joiners, YouTube viewers. Ito si Tita Bets, ang lingkod ng ating Panginoon sa Kristo.
Fresh from the bed, matagal akong natulog, kaya matagal din akong nagising. Hallelujah. Dahil sa mga gagawin na hindi pa natapos. Okay. So, saan na kayo? Nandito na ba kayo? At tayo magpuri sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Yan. Nag-adds tuloy. Adds Israel. Okay. Magpuri na tayo sa ating Panginoong Hesus. Nasa na yung iba nating mga kasama? Jesus paid it all. Hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda. Kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapang ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin sa lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat upang purihin siya. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. God is great all the time, and all the time God is great. So, bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Panginoong Kristo. We welcome you, Holy Spirit, in our midst. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kawaan, Panginoong Hesus. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan sa isipan, sa puso, sa aming mga salita, maging sa aming mga kilos.
Patawaran mo kami, Lord, at maraming salamat, Lord, sa panibagong pagkakataon na kami ay nagising sa araw ng Lunes upang ikaw ay muli naming kilalanin, wala naming itaas. Oh, hallelujah. Yes, Lord, at amin ding dinideklara ang pagpapatawad sa mga taong nagkamali sa amin, nagkasala sa amin, nanloko sa amin, nanira sa amin, nanakit sa amin. Panginoon, patawarin po sila. Katagpuin mo rin po sila kagaya ng pagtagpo mo sa amin upang sa ganun po ay makilala ka nila ng lubusan at maintindihan nila ang inyong pagmamahal sa kanila. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At we welcome your Holy Spirit in our midst. Sabi mo, two or three gathered in your name, you are in our midst. Sa kami po ay we believe on that the King is in the room. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa amin. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang maintindihan namin ang plano mo sa mga buhay namin. Upang maintindihan namin na ikaw lamang ang kailangan namin at walang iba. Kung nandiyan ka sa mga buhay namin, everything will go well with us. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat po. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po, Panginoong Jesucristo, ang iyong lingkod sa iyong cross. Upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Thank you, Father, for everything. Binabalik namin, hinihiling namin, at binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. God is good all the time. God is great. Hindi siya good, but He is great all the time. Jesus paid it all. Ano sabi dyan? Every sin, shame, di ko mabasa. Ano sabi dyan? Every sin, shame, every sin, shame, anger, lust, greed,
envy, and salvation is only found in Him. Acts 4:12. So, Jesus paid it all. So, lahat ng kasalanan, anuman ang mga kasalanan ninyo, kasalanan natin, si Panginoong Kristo ang nagbayad ng lahat ng yan. Kaya ito ay nasa Acts 4 verse 12. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. So, welcome dito sa ating live. Team Jesus. At tayo ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. So, nandito na tayo saan na tayo mga ka-Team Jesus? Noong nakarang araw, tayo ay tinuruan ng banal na espiritu kay Santiago. Yan, kay James. At dito tayo sa ang pananampalataya at karunungan. So, tandaan natin na kailangan natin ang ating pananampalataya. Anong sabi dito? Magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. O, kailangan nating magalak. Anuman ang mga pagsubok na ating nararanasan, ay patuloy tayong magalak sapagkat, ang sabi dito, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin natin ang mga pagsubok sa buhay at magkaroon tayo ng galak sa ating mga puso. At kung humingi tayo mga ka-Team Jesus, maniwala tayo na ito ay ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang mga nagdadalawang isip ay hindi nararapat na sagutin ang kanilang mga, o hindi dapat umasa. Hindi tayo dapat umasa na may matanggap mula sa Panginoon. Kaya kayo dyan na nagdadalawang isip, nagdarasal, pero nandito pa rin sa puso ninyo ang pag-aalala. Hindi, ibig sabihin nun ay hindi ka naniniwala na kayang gawin ni Panginoong Kristo ang mga bagay na ito. So, dapat ay maniwala tayo mga ka-Team Jesus. Paniwalaan natin siya. At hindi tayo magdadalawang isip para sa ganoon ay matanggap natin ang mga pagpapala na inilaan ng ating Panginoong Kristo sa atin. Ayan, sandali lang. Okay. So, huwag tayong magdadalawang isip sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Okay, so dito pa rin tayo sa Santiago 1. Santiago 1 verses 9 to ngayon ay 8:4:25. Verses 9 to 11. So, maikli lang ang ating pag-uusapan dito mga ka-Team Jesus. So, sa bawat part ni James ay maraming mga pagtuturo din ang ibinibigay sa atin. Kaya, we just go one day at a time. Okay, mga mahirap at mayayaman. Chapter 1, verse 9 to 11. Okay. Dapat ikagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. Ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos dahil lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang. Natutuyo ang mga damo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang mga bulaklak nito at kumukupas ang ganda. Ganoon din naman ang isang mayaman, mamamatay siya sa kasagsagan ng paghahanap buhay niya. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita.
sa araw na ito, maikli man ito, subalit sa mensahe mo, kung ano man ang nais mong i-reveal, ay wala pong maikli, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So ito, alamin natin ang mahihirap at mayayaman. So maaring sabihin natin sa ating mga sarili, ako muna ay uupo. Ang ating upuan. Ayan, ang ating upuan. Upuan. Okay. Ito ng aking upuan, mga ka-Team Jesus. No. Okay. So, sabihin natin dito, ang mahihirap at mayayaman. So, maaring sabihin natin sa ating mga sarili, ito ay nakapokus sa material na mga bagay, mga ka-Team Jesus. Nakapokus ito sa mga material na bagay. Ang sabi dito, dapat ikagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. So, yan ang unahin muna nating pag-usapan, mga ka-Team Jesus, kung ano ang ibig sabihin mo. Okay. Alam natin, ako, tayo, ikaw dyan, itinuturing natin ang ating mga sarili na tayo ay mga mahihirap. Diba? Meron ba sa atin dito ang makapagsasabi na siya ay mayaman? Meron ba ditong naka-join sa atin na siya ay mayaman? Pag sinabi nating mayaman, ibig sabihin nun, self-sufficient, hindi siya nagtatrabaho, kundi siya ay maraming mga negosyo, siya ay maraming mga pinagkukunan ng kanyang mga pangangailangan sa araw-araw. So, hindi siya naghihirap na talagang pagod na pagod sa pagtatrabaho, gagapang sa pagtatrabaho, Lunes hanggang Biyernes, umaga hanggang gabi, ganyan ba? No? So, wala. Lahat tayo rito ay maituring natin na tayo ay mahirap. Mahirap tayo, mga ka-Team Jesus. Hindi tayo mayaman. Physically. Physically ang pinag-uusapan natin dyan. Physically. No? Okay. Sa lahat tayo ay itinuring na mahirap. Ang ating sitwasyon ay mahirap. Wala ni isa rito ay maituring natin na mayaman. Pero ang sabi dito sa salita ng Diyos, dapat ikagalak na mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. O see? May mga pagkakataon na tayo ay mahirap lang, dahil tayo ay mahirap lang, ang tingin natin sa sarili natin ay talagang sobrang baba, ang baba ko talaga. Wala talaga akong, ganito lang kasi ako, ganyan lang kami, ang pamumuhay namin, ang aming mga trabaho. Pero ang sabi ng Diyos, dapat ikagagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. Pinaparangalan ng Diyos ang mga mahihirap. O see? Kung hindi man tayo, dahil tayo mga mahihirap at hindi tayo kinikilala ng sosyudad, hindi tayo, tingnan nga ninyo yung pinakita sa akin ng Diyos kanina, yung pagising ko kanina, bago ako bumangon, ay pinakita niya sa akin yung prestige ng mga artista diyan sa Pilipinas, no? Sa GMA na ang iba-ibang mga gown nila, ang mamahal, may mga gown, may mga outfit nila, outfit 500,000 pesos, yung bag lang ha, tapos yung damit niya, ang mahal-mahal,
yung ang sapatos, ang makeup, lahat, mga accessories, lahat, ang mahal, no? Sila ang pinararangalan ng mundo. Sila ang pinararangalan ng mundo. Mga ka-Team Jesus. Subalit tayong mga mahihirap, kahit hindi tayo kilala ng lipunan, walang nakakakilala sa atin, walang pumapansin sa atin, dahil mahirap tayo, walang nakakakilala, dinadaanan-daanan lang tayo kung pumupunta tayo doon sa mga ahensya ng gobyerno, sapagkat hindi man tayo kilala, sapagkat wala man tayong simple lang ang ating pananamit, wala naman tayong mga ganitong mahal na mga gamit at iba pa, hindi tayo pinapansin ng lipunan, hindi tayo pinapansin ng pamahalaan, hindi tayo pinapansin ng mga ahensya ng pamahalaan. At tayo, dahil hindi tayo pinapansin, ay parang tingin natin, sobrang liit ng tingin natin sa ating mga sarili. Na tayo ay mahirap, ang baba talaga ng tingin ng mga tao sa akin. At dahil mababa ang tingin ng mga tao sa atin, ay bumababa din ang ating self-esteem. Yung ating pagtingin sa sarili natin, yung ating tiwala sa sarili natin, ay bumababa din ang ating pagtingin. Dahil sa tingin ng iba, dahil pinapansin natin ang pagtingin ng iba sa atin. So, mababa ang tingin nila sa atin dahil wala naman tayong kakayahan. Mahirap lang tayo, ganito tayo, ganyan tayo. Yan ang mundo. Pero itong mga artista, biruin mo yung mga outfit nila at mga nila, umaabot ng milyon, 2.4 million, ganitong milyon. Biruin mo yung mga yan. At sa isang okasyon lang yan, yan ang itinuturing nating vanity ng mundo. Pero tingnan ninyo ang sabi sa Biblia. Diyan ay nasa Santiago, chapter 1, verse 9. Dapat ikagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. Kung titingnan natin ang lipunan, ang mundo, wala silang pake sa atin, hindi nila tayo kilala, hindi nila tayo pinapansin, kasi tayo ay mga mahihirap, tayo ay mga karaniwang mamamayan lamang. Nakikilala lamang, napapansin lamang kapag ang mga politiko ay umiikot at nangungumpanya dahil eleksyon na naman. Pagkatapos nun ay nakakalimutan. No? Pero ang Diyos, si Panginoong Jesucristo, napapansin niya tayo, mga ka-Team Jesus, pinaparangalan niya tayo sa makatuwid. Doon dapat tayo nakapukos sa kay Panginoong Jesucristo, maging ang mundo man ay hindi tayo kilala, maging ang mundo man ay itinatakwil tayo, ay binababa ang kanilang paningin sa atin. Subalit tandaan ninyo, magalak tayo, mga mahihirap na mga Kristiyano, sapagkat pinaparangalan tayo ng Diyos. Hallelujah. No? Siya ang mismong nagpaparangal sa atin. Kung hindi man tayo pinararangalan ng mundo dahil mahirap tayo, mababa ang tingin nila sa atin, mas pinapaboran nila yung mga mayayaman, yung mga ganon. No? Tayo, iniitsupera kasi mahirap man tayo, wala man tayong, hindi man tayo kilala, wala man tayong kung ano-anong mga gamit, mga ganito. Hindi pinapansin ng lipunan. Subalit, andyan sa salita ng Diyos sa Santiago, chapter 1, verse 9. Magalak tayo, mga ka-Team Jesus,
sapagkat napapansin tayo ng Diyos, pinaparangalan tayo ng Diyos. Malapit sa puso ng Diyos ang mga taong mahihirap. Mahirap na gumagawa ng matuwid sa kanyang harapan. Yun ang mas mahalaga kaysa sa pagpapansin at pagpaparangal ng mundo sa isang taong ito dahil siya ay mayaman. So yun ang ating kagalakan, mga ka-Team Jesus. Hindi tayo dapat na mawala ng pag-asa, ma-depress tayo dahil ang baba talaga ng tingin ng tao sa akin. Ang baba talaga ng kagaya ng naranasan ko, na ang baba ng tingin ng isang tao sa akin, ng administrator, na akala mo wala akong nagawang mabuti. No? Pero ito ay isang conviction, isang confirmation sa akin na kahit hindi nila napansin ang hirap na ginawa ko sa opisina at maaring mababa ang kanyang tingin sa akin na ito lang ang kakayahan ko. Subalit ang Diyos, nagagalak ako sapagkat ang Diyos ang nagpaparangal sa akin. Hallelujah, to God be the glory. See? So tayo, hindi ibig sabihin na mahirap lang kasi kami, Tita Bits. Ang aking asawa ay construction worker lang po. Ganito, ganyan. Magalak ka sapagkat mayroong trabaho yung asawa mo. At least, ano pa man ang trabaho yan, marangal yan. Nagpapawis yan upang may maipakain sa kanyang pamilya. Kaysa yung ang aking asawa wala ngang trabaho nakatambay lang, ganito, ganyan. Di ba? Oh. Magalak ka. Dahil pinaparangalan ka ng Diyos sa kabila ng sitwasyon mo sa buhay. Sa kabila ng kahirapan mo, dapat ay magkaroon tayo ng galak. Thank you, Lord. Sa sitwasyon kong ito, sa kahirapan naming ito, ay wala mang pumapansin sa amin, sa lipunan, mga kapitbahay namin, sino pa man. Subalit nandiyan ka, pinaparangalan mo kami, kapag matuwid ang ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. Okay? Ang sabi diyan, dugtungan natin yan, mga ka-Team Jesus. Sabi dito, ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos dahil lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang. So mayroon din namang mga Kristiyano na mga mayayaman. So itong mga Kristiyano, mga mayayaman, dapat na sila rin ay dapat ding ikarangal, no? Sila din dapat, it is my honor na ipababa sila ng Diyos. Na sa dami ng kanilang mga kayamanan ay sinasabi ng Diyos na, okay, sa dami ng iyong kayamanan, ibinta mo yan at ipamahagi mo sa mga maghihirap. Diba? Yun ang sabi? Diba? Yun ang sabi ni Panginoong Hesukristo doon sa isang mayaman na sabi niya na, ano pa ba ang kailangan ko upang sa ganoon ako ay makapunta sa langit? Ginawa mo ba? Sinunod mo ba ang batas? Sinunod ko ang batas. Ginawa mo ba ang pagbibigay ng iyong offering? Yes, ginagawa ko. So, lahat ay ginagawa niya. May isa pang hindi niya nagawa. Ang sabi ni Panginoong Hesukristo, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mga mahihirap. Sa mga mahihirap, ano sabi ng mayamang tao? Tumalikod siya kay Panginoong Hesukristo, umalis siya, sapagkat hindi niya kayang ibenta ang kanyang mga ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. Yan. Ang sabi dito sa salita ng Diyos,
Sa 10, ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos dahil lilipas sila na katulad ng mga bulaklak sa parang. So, dapat itong mga mayayaman na kay Kristo na ay maging mapagkumbaba. It is an honor to humble myself even if I am rich. Ganon dapat ang mangyayari sa mga mayayaman. Hindi sila magagalak na sila ay mga mayayaman. Sila dapat ay ang sabi diyan, sila dapat ikarangal nila. Ibig sabihin nun, it is an honor to be humbled in the eyes of the Lord, in front of the congregation, in front of the body of Christ, na ako ay mayaman, na ako ay pinagpapala ng Diyos. Sapagkat sila rin, lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang. So itong mga mayayaman na mga Kristiyano na, dahil may mga mayayaman din naman na tumanggap na kay Panginoong Kristo, at ang kanilang mga yaman ay ginagamit nila, mga ka-Team Jesus, upang makatulong sa kanilang kapwa, upang makatulong sa body of Christ. So sila, para sa kanila, it is an honor, isang karangalan na mapaglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanila from the Lord to them, to other people, to the poor. Yan ang sinabi diyan. Sapagkat katulad din sila, lilipas din sila katulad ng mga bulaklak sa parang. Diba yung mga bulaklak, wildflowers, kahit yung mga bulaklak dito na inaalagaan natin. Ngayon, ang sunflower, sa simula, liit pa siya, tapos unti-unting lumalaki. Ngayon, ang laki-laki na ng sunflower natin diyan, na yung may ibon. Subalit, unti-unti naman siyang nalalagas ang kanyang mga dahon. Dahil ibig sabihin nun, tapos na ang kanyang panahon. Tapos na siyang namumukadkad, tapos na siyang namulaklak. So, unti-unti siyang malalagas. So, ganoon din ang mga mayayaman. Sila ay parang mga bulaklak na nasa parang, na unti-unti ring lilipas. Kaya, hindi sila dapat na magmayabang, hindi sila dapat magmalaki na sila ay mga mayayaman, kundi dapat ay ikarangal nila na pagsilbihan nila si Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagtulong ng kanilang kapwa, lalo na sa mga anak ng Diyos, lalo na sa katawan ni Kristo, na naghihirap at naghihikahos sa buhay. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. No? Ang sabi dito, natutuyo, dito tayo sa 11, natutuyo ang mga damo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang mga bulaklak nito, at kumukupas ang ganda. Ganoon din naman ang isang mayaman, mamamatay siya sa kasagsagan ng paghahanap buhay niya. So, ganoon din ang mangyayari sa mga mayayaman. So, mayaman o mahirap, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos. Kaya huwag, ang sinasabi diyan, mga ka-Team Jesus, kung ikaw ay mayaman at nakilala mo si Panginoong Hesukristo, gamitin mo ang iyong kayamanan upang sa ganoon ay makatulong sa iyong kapwa. Gamitin mo ang iyong kayamanan, ikaw ay maging philanthropist. Ikaw ay susuporta sa ministry na hindi ikaw ang nakikilala, kundi ang nakikilala ay si Panginoong Hesukristo. Yan ang sinasabi nating karangalan. Isang malaking karangalan
na magamit tayo ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo man ay pinagpapala ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. No? Upang maging pagpapala sa iba. So, wala tayong pwedeng ipagmayabang. Nalalagas ang mga bulaklak. Nalalagas, sabi dito. Kumukupas ang ganda. Pero tingnan ninyo yung mundo. Tingnan ninyo ang batayan ng mundo. Pera, prestige, yan, politika, ganyan. Doon sila kilala. Ang mga damit nila, pabunggahan, mga make-up, botox dito, botox doon, para walang mga wrinkles dito, walang mga wrinkles dito, botox dyan, botox doon, kung saan-saan, para manatiling maganda ang mukha. Okay. Pero sabi dyan, nilipas ang ganda. Oh, nilipas ang ganda. Kumukupas ang ganda. Ganoon din naman ang isang mayaman. Mamamatay siya sa kasagsagan ng paghahanap buhay niya. So, ang mga mayayaman, wala silang pwedeng ipagmayabang sapagkat yung mga kagalingan, kagandahan nila, yung prestige nila, kukupas din yan. Sisikat ang araw, kukupas din yan. No? Ano ang mahalaga? Ano ba ang mahalaga? Kasi yan ang sinasabi nating vanity. Minsan sinasabi ninyo, sana all ay ganyan. Sana all ay kagaya niya ako. Sana all ay ganyan. Dahil ang ganda niya, ang yaman niya, ang ganda ng mga damit niya, ganito, ganyan, milyon-milyon. Yun ay vanity. Oh, Jesus paid it all. Every sin, shame, anger, lust, greed, envy. Lahat ng yan ay binayaran na ni Panginoong Hesukristo. Mga ka-Team Jesus, lahat ng yan ay binayaran na niya. Jesus paid it all. So, ano ang mahalaga sa'yo? Ano ang mahalaga sa buhay mo ngayon? Masaya ka ba sa buhay mo? O nanatili ka pa rin sa espiritu mo ng pagsisilos, envy? O envy. Ang envy ay ibig sabihin naman ay nagsisilos ka sa mga taong may ganito, sa mga taong may ganyan, at tingin mo sa sarili mo, ay, ang baba ko talaga, ang hirap ko talaga, ganito, ganyan. Binayaran na yan ni Panginoong Jesucristo. Yung envy mo, yung pagsisilos mo sa kapwa mo. Binayaran na niya yung lust mo. Yung iyong gusto ng katawan mo, that is your lust of the flesh. Yung laman mo na gusto mong magganyan, gusto kong magkaroon ng ganyan, gusto kong magkaroon ng ganito, gusto kong magkaroon ng ganyan, binayaran na yan ni Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. Sa pamamagitan ng kaniyang sakripisyo, tapos na niyang ginawa yon. Binayaran na niya.
Oh, binayaran na niya eh. Bakit kailangan nating ulit-ulitin? Bakit kailangan na mas bigyan natin ng pansin ang nasa paligid natin, ang mga taong ganito, wow, ang gara, wow, ang mga artista, wow, gustong-gusto ko talaga si ganyan, gustong-gusto ko talaga si ganun. Hindi nyo ba alam na kapag tayo, may gusto tayo ng mga artista, mga ganun, idolatry na yan, mga ka-Team Jesus, wala tayong gusto. Kundi si Panginoong Jesucristo lang, o siya lahat to, siya lahat, Jesus paid it all. Siya dapat ang gustuhin natin. Hindi yung mga artista na yan. Pag may mga artista na dadalo sa lugar ninyo, pag may mga TV pinapanood ninyo, ha? Yay! Ang aking idol! Si ganito, ganyan, si ganyan. That's idolatry. Idol. Wala tayong ibang idol kung tayo ay Kristiyano. Kung tayo ay Kristiyano, mga ka-Team Jesus, isa lang ang idolo natin, si Panginoong Jesucristo lamang. Walang iba. Maring manood ka lang sa kanya, yan si ano pala yan, wala na nga akong alam, hindi ko na nga kilala itong mga artista na ito. Maring manood ka lang, ganito pala nangyari sa kanya. Okay. Okay, ganyan, okay. Pero hindi ibig sabihin na hihiyaw ka talaga. Ay, ang aking idol, nandito. Ay. Pero sa harap ng Diyos, hindi ka nga humihiyaw eh. Hindi ka nga nagpasalamat sa Kanya, nalulungkot ka nga dahil sa sitwasyon mo, na sa kahirapan ng buhay mo, ay naglulungkot ka. Gayong sinasabi dito sa salita ng Diyos, magalak ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyanong maghihirap, magalak sapagkat ang Diyos ang nagpaparangal sa kanila, pinaparangalan ng Diyos. Ang Diyos ang nagpaparangal sa atin, ang Diyos ang nagpaparangal sa mga maghihirap na mga anak ng Diyos, na mga Kristiyano, dapat magalak. So dapat dahil tayo ay magalak, dapat tayo ay hihiyaw sa Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus! Oh, God! Ganun dapat ang gawin natin. Hihiyaw tayo sa Diyos. Sa kay Panginoong Jesucristo tayo hihiyaw at hindi dyan sa mga artista na yan na naggan, yeah! Ang aking artista! Yes! Ang aking idol! Si Sharon! O sino pa man? Vilma! Si Marian! Si ganito, ganun. O yung Marian na yan, yun ang pinakita sa akin ng Diyos, yung kanyang damit na itim na gown na yan, 2,700 million. Yung kanyang, hindi pala, yung gown niya is 200,000. Yung kanyang necklace dito yon ang 2.7 million. Ang kanyang bag ay 486,000. See? Pag may mga concert na mga pag may mga pumupunta diyan, punong-puno ang stadium. Ang ingay, naghihiyawan, nagsasayawan. Woo! Ang aking idol! Ay, ganyan. Bato-bato sa langit, ang tama ay magtino. Rebuke is real tayo ngayon kung sino man kayo na mas pinapahalagahan pa ninyo yung mga idolo ninyo, yung mga artista na sa inyo, no? Ang gara talaga ng aking idol, ang galing talaga ng aking idol. Tingnan ninyo yung mga reels na tungkol sa mga idols, umaabot ng milyon, tungkol sa mga artista, umaabot ng ganyan, o umaabot maraming nagsishare. Tingnan ninyo yan. Pero kapag salita ng Diyos, walang humihiyaw. Ilan ang nagsishare? Kung mayroon man, kung may mga nandito man, inaantok pa. Napipilitan lang na makinig. Tandaan natin, mga ka-Team Jesus, ang ating pakikinig sa salita ng Diyos ay isang uri ito ng pagsamba sa Kanya.
2 oras, 3 oras, 4 na oras. Hala, movie marathon. Sunod-sunod na panunood ng mga palabas, ng mga ganito, hindi na namamalay ng oras. Ay, ganito na pala ang oras, no? Pero kapag nakikinig tayo sa salita ng Diyos, nag-a-attend tayo sa simba, inaantok. Ay, ang tagal pa. Ay, ang tagal pa. Ayan, nakikinig ngayon. Ay, naaantok. Ha? Ayan, rebuke is real time, mga ka-Team Jesus. Huwag natin silang tingnan sapagkat sila ay lilipas din. Lilipas sila, mga ka-Team Jesus. Lilipas din sila. Kaya hindi sila ang ating titingnan dapat, kundi ang ating titingnan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Kanyang kabutihan sa mga buhay natin. Ang Kanyang kagalingan. No? Ang Kanyang kagalingan. Ayan, no? Kaya, rebuke is real kayo dyan. Isang oras kalahati lang, ay naantok ka na sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pero pag artista, pag ang pinapanood mo ay mga movie na mga mga digmaan, ay ang ganito, ganyan, wow, ang artistang paborito niya, wow, dilat na dilat ang mata mo. Tapos, pag titingnan mo sila, sa halip na magalak ka, nalulungkot ka na tuloy dahil, ay, ang galing naman, ay, ang gara naman ang damit niya, grabe, ang mamahal. Samantalang ako, halos hindi nga kami makakain sa araw-araw. Ang hirap ng buhay, ang hirap. Kasi yun ang ating palaging tinitingnan, ang hirap ng buhay. Oh, Jesus, paid it all na, mga ka-Team Jesus. Tapos na binayaran ni Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan. Ang mundo tapos na. Dapat tayo ay magalak sapagkat tayo, ang Diyos ang nagpaparangal sa atin at hindi ang mundo. Ano ba ang mas mahalaga? Ang parangal ng mundo? O kung tayo ay pinaparangalan ng Diyos? Ang parangal ng tao ay lilipas yan. Subalit, ang parangal ng Diyos ay magpakailanman. Yun ang ating investment sa langit. Kaya nga, kung tayo ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang ministry, nakatulong tayo sa pamamagitan ng mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa, dito, wala mang nagpaparangal sa atin na tao na si ganito, ganyan, parangalan natin. Wala mang nagparangal sa atin, pero tayo ay naniniwala na tayo ay pinarangalan ng Diyos. Siya ang nagpaparangal sa atin. At kung tama ang ating ginagawa sa harap ng Diyos, mga ka-Team Jesus, no? Nagagalak kapag ang Diyos ang nagagalak sa mga buhay natin, ibubuhos niya sa atin ang kanyang mga pagpapala ay ibubuhos niya sa atin nang sa ganoon ay para tayo ay maging pagpapala sa iba. So kung ibubuhos ng Diyos yung mga pagpapala sa atin, ay wag nating isipin at wag tayo magmalaki na, oh, ang dami kong pera, wow, pinagpapala ako ng Diyos. Tapos kung aasta ka na para ka ng ganito, para ka ng ganyan, oh. Tandaan natin, ikaw na mayayaman, ikaw na pinagpapala, ay lilipas ka rin na parang bulaklak sa parang na kumupas din ang ganda.
Mamamatay ka sa kalagitnaan ng iyong anong sabi dito, mamamatay. Ganoon din naman ang isang mayaman, mamamatay siya sa kasagsagan ng paghahanap buhay niya. Mamamatay siya sa kasagsagan ng paghahanap buhay niya. Ibig sabihin nun, kung ang isang taong ito ay mayabang, na akala mo kung sino na siya, sa halip na maging karangalan niya ang pagpapakumbaba sa sarili niya, na siya ay pinagpapala ng Diyos at gamitin niya yung mga pagpapalang yun upang makatulong sa kanyang kapwa, lalo na sa katawan ni Kristo, sa body of Christ, no? Yun dapat mga ka-Team Jesus ang bigyan natin ng pansin. Mamamatay siya sa kalagitnaan ng kaniyang pagtatrabaho. See? Andun siya sa opisina, busy. Maya-maya, bigla na lang, aking puso, magugulat ka na lang. Ano nangyari sa kanya? Bigla naman, Nasa Biblia yan, Sapagkat ang buhay natin ay hindi sigurado, subalit ang ating kamatayan ay sigurado. Kaya kung tayo man ay pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ito'y isang malaking karangalan. It is an honor to be a blessing to others. Yun dapat ang gawin natin. So kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, galing tayo sa mahirap na sitwasyon, huwag nating kalimutan ang kahirapan na naranasan natin. Hindi yung kung ikaw ay galing sa mahirap. Yung iba kasi kung galing sa mahirap, ang nangyayari sa kanila ay nakalimutan nila kung sila ay yumaman na, Nagpakahirap sila pagtrabaho. Wala, gayo dito, kayo ganyan. Pinagdasal nila, pinagpapala sila ng Diyos. Nang sila ay maging mayaman na, ay nakalimutan nila kung saan sila nanggaling. Nakalimutan nila kung saan sila nanggaling. Dapat, kung tayo ay nanggaling sa mahirap na buhay, pinaangat ng Diyos ang ating mga buhay, pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo ang ating mga buhay, dapat na balikan natin ang ating nakaraan. Ang hirap na maging isang mahirap. Kaya, dahil mahirap ang isang maging mahirap, nauunawaan mo ang sitwasyon ng iba na mga kasamahan mo na naghihirap. Na galing ka dun Hindi yung akala mo kung sino ka na nakatungtong ka lang sa kalabaw, ay akala mo kalabaw ka na rin. Dapat ay manatili tayo mapagkumbaba. Halimbawa kami rito, galing kami sa mahihirap na buhay. Halimbawa ako, nung ako'y maliit pa ay 5 years old, isa ako sa mga pinili ng Diyos upang ma-sponsor sa CCF, sa Rotary Club, at ang aming mga sponsor ay galing dito sa Amerika. Ang aking sponsor ay galing sa Ohio. Isang widow. Isang widow siya, na kahit siya ay widow, ay mas pinili niya na suportahan ako sa pamamagitan ng $40 a month. Ayan, hanggang sa ako'y lumaki at hanggang sa ako'y natapos ng aking high school. See? So, alam ko ang hirap ng buhay. Pinagpapala kami ng Diyos dito. Nakakatanggap kami ng sahod namin, ng kanyang pagpapala.
So, ang iisipin natin, mga ka-Team Jesus, ang iniisip ko ay ang hirap ng buhay. Subalit, sa kahirapan ng buhay, ang Diyos ay may kanyang paraan, may sarili siyang paraan, na hindi natin hawak, na hindi natin naiisip, na hindi natin kayang sukatin. Siya lamang ang nakakaalam. So, tingnan mo, mula sa pagiging sponsored child ko, andito na ako ngayon sa Amerika, praise the Lord. Kahit na natin nga, hindi tayo mayaman dito. Subalit kung tutusin, nandito ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ito'y isang karangalan na kahit maaari sabihin, hindi man kami mayaman, no, kagaya ng iba, but mayaman kami sa sarili naming way, sa sariling paraan ang binigay ng Diyos sa amin, upang sa ganun kami ay maging pagpapala rin sa iba. To God be the glory. At, di ba? Hindi kailangan na maging mayaman ka, hindi kailangan na gabi ang dami ng laman ng iyong bangko para makatulong ka sa kapwa mo. At kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa, tandaan natin, ito'y isang karangalan na makatulong, na ipakumbaba natin ang ating mga sarili doon sa mga kapatiran natin na sobrang hirap sa buhay, na talagang grabe ang hirap, grabe ang struggle financially. So, isang karangalan yun na makatulong tayo sa kanila. Subalit, hindi tayo dapat ang maparangalan, kundi ang maparangalan ay ang ating Panginoong Jesucristo. So kung tayo ay ginagamit ng Diyos para sa pangangailangan ng ating mga kapatid, no? Sa Diyos tayo magpapasalamat. Sa Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, ang lahat ng papuri at parangal. Sapagkat ang tao, halimbawa kami ay mga instrumento lang. Tayong lahat ay mga instrumento lang. Tayong lahat ay maaring sagot sa dasal o panalangin ng isang anak ng Diyos sa kanyang sitwasyon. So siya ang ating parangalan dahil darating ang panahon, tayo naman ang kanyang pararangalan. Sabi niya, "Well done, my good and faithful servant." So, yun ang ating hinihintay. Hindi ang tao ang magpaparangal sa atin. Sapagkat itong mga parangal ng tao, ito ay lumilipas, mga ka-Team Jesus. Subalit ang parangal na nanggagaling sa ating Diyos, yan ay panghabang buhay. Eternal ang parangal ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi kailangan na makilala ka ng tao na, si ganito, tumulong sa akin, binigyan ako ng ganyan para maayos ang aming mga papel, si ganyan, si ganito, ganun. Hindi kailangan makilala ang tao. Kami, halimbawa, ginagamit kami ng Diyos kung sino man ang sinabi ng Diyos na, o pagpalain mo yan, o tulungan mo yan, tulungan mo sila, para maayos ang ano nila, ganito, anong kulang nito, anong kulang yan. Hindi naman ninyo alam kung ano yung mga pinag-uusapan namin ng mga kapatid na nandito, kung ano yung mga problema nila, ano yung mga pangangailangan nila. It's only the Lord. It's only us and the Lord and these people. Na sinasabi namin, pasalamatan nyo ang Diyos. Wag ninyong kami ang ipakilala ninyo. Wag na kami ay maraming salamat kay Tito Brian and Tita Vitz sa ganito, ganyan. Ngayon, wala nang nagaganyan, di ba? Natuto na tayo eh. Lumalalim na tayo sa ating pananampalataya kay Kristo na hindi ang tao ang ating pararangalan, hindi ang tao ang ating pasasalamatan, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang ating pasasalamatan. Ang Diyos ang ating ipakilala sa sanlibutan, our great provider. Hindi ang tao.
May iba siyang, may mga paraan ang Diyos na hindi natin alam. Subalit, anumang mga ibinibigay na mga kabigatan o pasubok ng Diyos sa mga buhay natin, ito ay upang, ano sabi doon sa Santiago, di ba? Dito sa Santiago sa first part, mga kapatid, bagala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan ng inyong pananampalataya. So, sinusubok ng Diyos ang katatagan ng ating pananampalataya. Kaya nga kahapon, ngayon, August 4, no, praise the Lord, na hinihintay ko kasi si Tito Brian. Tito Brian, pwede bang ikaw ang mag-share ng iyong testimony? Nagpe-work kasi yun siya. Sabi niya, sandali lang. Okay. Maya na lang. O, ganito, ganyan. Kaya matagal ako nakapag-post kanina dahil hinintay ko pa si Tito Bryant na maging ready. O, anong gusto mo? Marami ditong mga t-shirts na yan, o. Anong gusto mo nga i-exalt o kaya i-testify? Ganito, ganyan. To God be the glory. Salamat, pinagdadasal ko talaga si Tito Bryant, nire-review ko yung mga maraming rason na, ay, pagod ako, ay, ano ako, ganito, ganyan, no? Nire-review ko yan dahil yan ay sa demonyo, mga ka-Team Jesus, hindi yan sa Diyos. Nire-review ko ang mga yan sa pangalan ni Jesucristo. Kaya, kinukulit ko siya. Ano na, Tito Bryant? Ready na kayo? Ready ka na? Give me 5 minutes. Ayan. So, pinili niya ang walk by faith and not by sight. So, iyon yung 2 Corinthians. Asaan yun? 2 Corinthians. Di ko nga nami-memorize ang mga, mga ka-Team Jesus, no? 2 Corinthians. Ayan. Sinuot ni Tito Brian. Walk by faith. 2 Corinthians 5:7. O, see? Walk by faith and not by sight. Hallelujah. At ayan, matagumpay tayo sapagkat si Tito Bryant ay humarap na sa kamera at nagbahagi ng kanyang testimony sa kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Oh, hallelujah! Glory to God Almighty! Salamat, Lord! Oh, diba? Oh, diba? Victorious tayo, mga ka-Team Jesus, dahil ilang beses na akong nag-ano kay Tito Bryant dyan, yung July pa, Tito Bryant, available ka ba? Kasi ganito ako, okay, sunod na lang. Tito Bryant, ready ka na ba? Hindi pa, ganyan, kahapon ay, Tito Bryant, ilang beses namin yung kinuha yung video na yun dahil nakakalimutan niya. Good evening, mga ka-Team Jesus. Sabi ko, wag yan good evening dahil advance kasi sila doon. Ang batayan natin sila man. So, good morning dahil morning na doon. Ipopost ko yan ngayon. So, ilang beses siya. Oras ngayon ay 10:50 namin yata binibidyo yun. Paulit-ulit. Hanggang sa, okay, 10 minutes na yata. O yan na, 9 minutes. Okay na. Say, praise the Lord. Kaya huwag tayong sumuko sa ating mga kapamilya na ang kanilang pananampalataya. Kasi, hinahadlangan din yan sila ng masamang espiritu para hindi makatestify. Kaya nga, sabi ko, Holy Spirit, anong gagawin ko pagdating ng August, ng July pa? May iba na hindi nakapag-testify. Anong gagawin ko? Sabi ng Holy Spirit, gawin mo dyan, i-alphabetical order mo. Okay, Holy Spirit. So, walang exempted. Lahat tayo, kung tayo ay mga anak ng Diyos, kung nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos, kung nararanasan natin na si Panginoong Jesucristo ang nagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan at binigyan na niya tayo ng panibagong pag-asa, nilalakaran natin sa araw-araw nating pamumuhay ang kanyang kabutihan
ang kanyang kapangyarihan, dapat na marami tayong mga i-testify sa mundo. Hindi yung ayoko muna dahil ganito, ganyan. Hindi yan kay Kristo yung mga ganyang mga isipan. Kailang patayin natin yan, i-rebuke natin yung mga yan. Ako ay tatayo sa aking pananampalataya sapagkat binayaran na ni Panginoong Jesucristo ang lahat ng aking kasalanan. Sa makatuwid, nararapat namang natayuan ko ito. Tayuan ko ang aking pananampalataya. Isiwalat ko sa buong mundo ang kanyang kabutihan. Ganon dapat, mga ka-Team Jesus. Hindi yung kung nakikipag-usap tayo, kung nagtitestify tayo, ang lungkot ng mga mukha natin. Ka-Team Jesus, good morning. May good morning ba dyan na ang lungkot ng mukha mo? Testify nga eh. Naintindihan ba natin ang ibig sabihin ng testify? Witness ka. Ikaw ba ay maging witness na ang lungkot-lungkot ng mukha mo, naging witness ka? Na-testify mo nga, ibig sabihin ng testify, tapos nang nangyari ang sitwasyon na yan sa buhay mo, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo, na pinanghawakan mo ang kanyang mga pangako, ang salitang ito, na mula sa Biblia, na pinanghawakan mo sa pamamagitan nun, yun ang nagpatatag sa iyo upang magtagumpay ka sa sitwasyon mong ito. Tapos pag nag-testify ka, mga ka-Team Jesus, good morning, ganyan, ganyan. Ano ba yan? Yan ang mga Kristiyano na mga talunan. Mga talunan na mga Kristiyano, nag-testify nga eh. Pero nakikita mo ba ang kagalakan sa puso? Ang sabi dyan, magalak ka sa mga tribulation na nararanasan mo. Magalak ka kung ikaw ay mahirap dahil pinaparangalan ka ng Diyos bilang sa iyong pagiging mahirap. Nasaan ang kagalakan dyan? Nasaan na ang tagumpay? Nasaan na? Kaya dapat nga pag nag-testify tayo, hallelujah, praise the Lord. Ako ay matagumpay sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Kaya ngayon, tatayuan ko, mag-testify ako sa inyo sa kabutihan ng Diyos. Ito ay nasa Biblia, sa ganito, ganyan, mga ka-Team Jesus. Kailangan na mayroong energy, kailangan na mayroong galak sa puso. Kailangan na masigasig tayo, hindi yung magandang umaga, mga ka-Team Jesus. Ako po ay... Ano nangyari sa'yo? Nag-testify ka nga eh. Ibig sabihin ng testify, testimony mo na yan sa kabutihan ng Diyos. So, umpisa pa lang, makita ka ng mukha mo. Seryoso, ay kasi, tandaan natin, maggalak tayo, testimony na natin yan eh. Ibig sabihin nun, Yahoo! Nalampasan ko ang problema na ito. Yahoo! Hallelujah! Nalampasan ko, nagtagumpay ako dahil ako'y naniwala sa salita ni Panginoong Jesucristo. Dahil pinanghawakan ko ang kanyang mga pangako. Kaya praise the Lord! Nagtagumpay ako, kapatid, mga kapatid, ka-Team Jesus. Yan, dapat. Diyo parang, ay, ganun, ang mga kapatid, ang ganyan. Ay, naku. Kaya nakikita ko, Lord, tulungan mo po itong mga kapatid po, Lord. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng testimony. Tagumpay na natin yan eh. Dapat ay may kagalakan tayo sa puso, energetic tayo na magbahagi. Alam nyo ba, ano ang nangyari? Ganyan, pag nagkwento ka sa iba, pag tungkol sa chismis, ang galing-galing mong mag-chismis, ang galing-galing mong puno ka ng energy pag chismis ang pinag-uusapan eh.
Pero pag nagkaroon na ng testimony, ang gandang umaga sa ating lahat. Ito ako, si ganito, ganyan, ang ganun, ang mukha, naku po. Testimony na nga yan eh. Ibig sabihin nun, tagumpay mo na yan. Ganon ka ba mag-testify? Wala nga kagalak-galak ang mukha mo. Wala nga ka-expression ang mukha mo eh. Eh, nag-testify ka pa? Kapag tungkol sa isang bagay na kinuwento mo diyan sa kaibigan mo, ang saya-saya mo na, talaga grabe. Ngayon na mag-testify ka, ang lungkot-lungkot mo, wala kang kangiti-ngiti. Sa palagay mo ba ay nagagalak ang Diyos diyan sa ginagawa mong yan? Pinapahiya mo ang Diyos eh. Pinapahiya mo si Jesus oh. Jesus paid it all. Jesus paid it all na. Tapos na. Kailangan nating magalak. Nandiyan ang mga pangako ng Diyos. No? Hindi ibig sabihin na magalak tayo, nagmamayabang tayo, na ganito tayo. No. Magalak tayo sapagkat pinanghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo at kaya tayo nagtagumpay dahil pinanghawakan natin. No? Witnesses nga tayo. Nag-testify nga eh. Witnesses tayo na mabuti ang Diyos, na buhay ang Diyos, na paniwalaan natin siya. Kaya sana, it's my prayer na baguhin natin yung pananaw natin. Huwag nating isipin na ang ginagawa natin ito ay para sa tao. Ang isipin natin, ginagawa natin ito para sa Diyos. Eh kung gumagawa nga tayo ng mabuti sa tao, the best, we show the best sa tao, ano pa kaya sa Diyos? Dapat ipakita natin yung best natin para sa Panginoong Jesucristo. Diba? The best yun para kay Panginoong Jesucristo ang ibibigay natin. Paano makukumbinsin yung mga tao na yan na totoo nga ginagawa mo dyan, tama nga ang pinagsasabi mo dyan, eh ang mukha mo, hindi man nakikitaan ng ano yung mukha mo dyan, hindi man nakikitaan ng katotohanan na parang ikaw nga mismo ay hindi ka nga nakumbinsi eh na tama yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, parang ikaw nga mismo, hindi ka nga nakumbinsi na totoo itong ginawa ng Diyos sa'yo. I-testify mo yung tagumpay mo. Ito ang sinabi ng Diyos sa akin, pinanghahawakan ko, ito ang sitwasyon ko, pinanghahawakan ko ang salita ng Diyos, nag-meditate ako at sabi ng Diyos sa akin, be still and know that I am God. Pinanghahawakan ko ito. At dahil nagpapakumbaba ako sa Kanya, pinanghawakan ko, ayan, sinagot ng Diyos ang aking dasal. At ito ngayon, praise the Lord! Thank you, Jesus! Ganon dapat! Ayun, para ka diyang pag nagko-testify, mga kapatid, good morning po, ako po, ay, ganito, ganyan, alam ninyo na, kaya nga matestify sa kabutihan ng Diyos. Ay, rebuke Israel talaga tayo. Rebuke Israel. No? Ang testimony, mga ka-Team Jesus, kung hindi nyo naintindihan, yan ay pagbabahagi sa publiko, sa kabutihan ng Diyos, na ang Diyos ay buhay. Nang pinanghawakan mo ang Kanyang salita, yung hinaharap mo, ang pagsubok na ito, pinanghawakan mo, pinaniniwalaan mo, hindi ka nagdadalawang isip sa Kanyang salita. Kaya sinagot ka ng Diyos. Yan ang i-testify mo. Huwag mong i-testify yung hindi pa nangyayari, na nandiyon pa rin, na ganyan pa, huwag mong i-testify.
Hindi pa yan success kasi pinanghahawakan mo pa, hindi pa buo, hindi pa natapos. Ang testimony, yan na yung tapos na. Napagtagumpayan na natin ang mga pagsubok na ito. Ang isang pagsubok na ito, no? Ang isang pagsubok na ito ay napagtagumpayan na natin. Kaya mag-testify na tayo na grabe talaga ang Diyos, buhay ang Diyos. Kasi sabi niya sa salita, nang nag-meditate ako, ang sabi niya ay ganito, ganyan, mga kapatid. At sabi ko, Lord, ang lungkot ng hirap na ganyan, nag-share ka. Pero pagkatapos nun, matagumpay ako, sinagot ako ng Diyos, hallelujah. Ganun dapat. Hindi, nananatili pa rin tayong malungkot, ang mga kapatid, kasi ganyan, kasi ganun, kasi ganun. Testimony nga eh. No? Ayan, rebuke is real. Oh, Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po at muli mo kaming kinatagpo. Maraming salamat dahil nandiyan ka upang kami ay turuan. Maraming salamat po, Panginoon, na hindi kami mawawala ng pag-asa kung kami man ay mahirap dahil ikaw, sinasabi mo, pinaparangalan mo ang mga mahihirap. So Lord, salamat po Lord sa aming mga sitwasyon. Salamat po, Panginoong Kristo. Dahil sa kabila ng aming mga problema, mga pagsubok sa buhay, kahit hindi kami kilala ng lipunan, kahit hindi kami pinapansin ng lipunan, kahit walang nagpaparangal sa amin, ikaw ang nakakakita sa amin, ikaw ang nagpaparangal sa amin, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. Lord Jesus, tulungan mo po ang bawat isa, Lord, na aming isiwalat, na aming i-testify, na aming ikwento sa sanlibutan ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, na dahil sa iyo, andito pa rin kami, Panginoong Kristo, nakatayo nang dahil sa iyong dahil sa iyong pagmamahal, nang dahil sa iyong kaawaan, nang dahil sa iyong biyaya. Oh, hallelujah. Bigyan mo kami ng puso ng puno ng kagalakan, Lord, na magalak kami sa kagitna ng aming mga pagsubok sa buhay. Panginoong Kristo, oh hallelujah, sapagkat wala pong imposible sa inyo. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na puno ng kagalakan. Ikaw ang Diyos na puno, ikaw ang Diyos na nagmamayari ng lahat sa makatuwid, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. You are our shepherd and we shall not want. Ikaw ang aming shepherd, ikaw ang aming tagabantay. At wala na kaming ibang hahanapin pa. Sapagkat ikaw ang magbibigay ng lahat ng ito. Oh, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagtuturo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na mas pinili pa naming maging malungkot kaysa maging magalak. At maging masaya at maikwento namin sa sanlibutan ang iyong kabutihan, ang iyong kagalakan, o hallelujah, ang iyong pagiging buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Lord, sa aming mga natutunan, at ito'y ipasok mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, nang sa ganun po ay ito'y aming maging gabay sa araw-araw na hinaharap namin ang aming mga pagsubok, na pinanghahawakan namin ang iyong mga pangako sa mga buhay namin, Panginoon. Oh, hallelujah. To you be all the glory and honor, Father, for you are God at all times. In Jesus' name and the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ayan, natuto tayo, mga ka-Team Jesus, ano man ang ating mga pagsubok, magalak tayo, magpuri tayo sa Diyos. Salamat, Lord, for everything. Bibigyan mo ako ng kalakasan upang maharap ko ang mga pagsubok na ito. Ang iyong mga salita, ang aking gawing ang panghahawakan ko, ang aking sword, ang iyong mga pangako, at nang ako'y magtagumpay nito, yan na ang aking maging testimony. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Ang ating testimony ay dapat na kagalakan.
Kahit na ikwento natin yung hirap ng buhay natin, yung sitwasyon na dumaan sa buhay natin, okay lang yan na nandoon ka sa emosyon na nagkwento ka. Pero pagkatapos nun, dahil hindi ka lang nanatili doon, kundi tinanggal ka ng Diyos doon sa hirap na yon, doon sa pagsubok na yon, nalampasan mo yon, nagtagumpay ka, dapat na magala ka ulit. Palakpakan mo ang Diyos, sayawan mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos. Hallelujah. Okay? So, natuto tayo, mga ka-Team Jesus. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.